Kung isa kang lalaki na higit 40 anyos at pakiramdam mo ay hindi na tulad ng dati ang iyong mga ereksyon, gusto kong makinig kang mabuti dahil may ibabahagi ako na maaaring makagulat sa iyo. Ang issue ay hindi lang simpleng pagtanda. Ito ay kombinasyon ng pamamaga mahinang daloy ng dugo at natural na pagbaba ng mga hormone. At heto ang pinakamahirap na bahagi, maaaring mali ang lahat ng iyong kinakain habang binabaliwala ang 5 natural na halamang gamot na maaaring lubusang magpasigla sa iyong performance sa kama. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda at sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo kasama ang mga lalaking tulad mo. Ang aking karera ay nakatuon sa pagtulong sa kanila na maibalik ang kanilang sigla, kanilang kumpiyansa, at ang kanilang mga ereksyon nang hindi kailangang umasa sa mga tableta, iniksyon, o mga hindi komportableng aparato. Pinag-aralan kong mabuti ang siyensya, ginamot ang libu-libong pasyente at nagturo sa mga kapwa manggagamot sa buong bansa. Ngayon, may ibabahagi ako sa iyo na hindi sasabihin ng karamihan ng mga doktor dahil hindi ito kasama sa reseta. Heto ang simpleng katotohanan. 3 sa mga halamang gamot na ito ay malamang nabago sa iyong pandinig, ngunit napatunayan na sa mga klinikal na pag-aaral, ang kanilang kakayahang mapabuti ang kalidad ng ereksyon, palakasin ang daloy ng dugo, at natural na itaas ang testosterone. Tama ang narinig mo. Ang iyong katawan ay mayroon pa ring pambihirang kakayahan na gumanap tulad noong 20 o 30 taon na ang nakalipas, ngunit kung bibigyan mo lamang ito ng tamang panggatong. Kaya mag-usap tayo bilang kapwa lalaki. Sa susunod na ilang minuto, isa-isahin ko ang 5 halamang gamot na maaaring lubos na magpabago sa iyong kalusugang sexual. Hindi ito tungkol sa hype o mga tinatawag na himalang lunas. Ito ay tungkol sa siyensya, tradisyon, at kapangyarihan ng kalikasan na ibalik ang kinuha ng panahon. At pakiusap, samahan mo ako hanggang sa dulo dahil ang ika-5 halamang gamot na ibabahagi ko ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Karamihan sa mga lalaki ay walang ideya na ito'y umiiral, ngunit maaaring ito na ang susi upang magkaroon muli ng matitigas na ereksyon, natural, ligtas, at pangmatagalan. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hinding-hindi mo mapapalampas ang isa pang tip sa kalusugan ng mga lalaki na partikular na idinisenyo para sa iyo. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ang impormasyong ito, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa mga komento. Kung hindi i-type ang iyong feedback ang tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na content na tunay na nagsisilbi sa iyo. Sige, simulan na natin. Ang unang halamang gamot sa ating listahan ay isa sa mga inirerekomenda ko sa halos bawat lalaking higit sa 10 na pumapasok sa aking klinika na nahihirapan sa mahinang ereksyon. Ito ay makapangyarihan masusing na pag-aralan at madalas tawaging hari ng mga natural na performance booster. Ang tinutukoy ko ay ang Panax Ginseng, at kapag naunawaan mo kung paano ito gumagana, makikita mo kung bakit
ito nakakuha ng reputasyon bilang sagot ng kalikasan sa Viagra. Unang halamang gamot, Panax ginseng, ang ugat ng sigla. Kung merong isang halamang gamot na itinuturing kong pundasyon para sa sinumang lalaking higit sa 60 na gustong mapabuti ang kanyang mga ereksyon, nang natural ito na iyon, Panax ginseng, na madalas ding tawaging Korean red ginseng. Hindi ko ito sinasabi ng basta-basta. Ang halamang gamot na ito ay hindi isang alamat o kwentong bayan. Ito ay isa sa mga pinag-aralang natural na compound sa mundo pagdating sa performance ng mga lalaki. Naalala ko, ang isa sa aking mga pasyente si Ricardo. Siya ay asimtieto, isang retiradong bumbero, ang tipo ng lalaki na ginugol ang buong buhay niya sa pagiging malakas at maaasahan. Ngunit nang umupo siya sa aking opisina, tinitigan niya ako sa mata at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. "Dok, hindi ko na po ramdam na lalaki ako." Ang kanyang mga ereksyon ay naging malambot panandalian at hindi pare-pareho. At ito ay nakaapekto hindi lang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang pagsasama, sa kanyang pagtingin sa sarili, at sa kanyang espiritu. Nang ipakilala ko sa kanya ang Panax ginseng, tinaasan niya ako ng kilay. "Isang halaman?" tanong niya na halos natatawa. Ngunit sa loob ng 5 linggo, bumalik si Ricardo na may ibang enerhiya. Mas tuwid ang kanyang tindig, mas nagniningning ang kanyang mga mata, at sinabi niya, "Anuman yang ugat na yan, may kapangyarihan." Napansin ng asawa ko bago ko pa napansin. Iyan ang tahimik na lakas ng Panax ginseng. Hindi nito pinipilit ang katawan na ma-stimulate. Sinusuportahan nito. Ibinabalik nito sa dati. Ito ay parang pag-abot sa iyong sistema ng nawawalang susi at hinahayaan itong buksan ang isinara ng panahon at stress. Sa klinikal na aspeto heto, ang alam natin, ang Panax ginseng ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapataas ng nitric oxide sa dugo. Ang nitric oxide ang mismong sangkap na ginagamit ng iyong katawan upang i-relax at paluwagin ang mga daluyan ng dugo, partikular ang mga daluyan na nagsusupply sa ari ng lalaki. Habang tumatanda ang mga lalaki, bumababa ang produksyon ng nitric oxide, humihina ang daloy ng dugo, at nawawalan ng tigas ang mga ereksyon. Ngunit, tinutulungan ng ginseng na baligtarin ang trend na iyon. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking umiinom ng Panax ginseng ay nakakaranas ng mas matigas at mas matagal na ereksyon, tumaas na pagnanasa, at mas mahusay na performance sa pangkalahatan. Sa isang double-blind placebo-controlled na pagsubok, ang mga lalaking uminom ng 1,000 hanggang 2,000 ml ng Korean red ginseng araw-araw ay nagulat ng kapansin-pansing pagbuti sa parehong tigas at kasiyahan pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ngunit higit pa sa siyensya, ito ay tungkol sa kung ano ang ibinabalik nito, kumpiyansa, spontaneity, at ang kakayahang maging present sa isang sandali ng intimasya nang walang takot na mabigo. At iyan ay isang bagay na hindi kayang ibigay ng buo ng anumang sintetikong tableta. Para sa pinakamahusay na mga resulta, palagi kong inirekomenda ang isang standardized extract. Maghanap ng isa na naglalaman ng hindi bababa sa 5% ginsenosides na siyang mga aktibong compound.
Magsimula sa 1,000 mg sa isang araw, mas mainam sa umaga kasama ng pagkain at unti-unting taasan hanggang 2,000 mg kung kinakailangan. Bigyan ito ng ilang linggo upang mag-build up sa iyong system. Hindi ito isang mabilisang lunas. Ito ay isang tuloy-tuloy na pagpapanumbalik. Ang pinakagusto ko sa Panax Ginseng ay hindi lang nito tinatarget ang mga ereksyon. Pinapabuti nito ang pangkalahatang enerhiya, kalinawan ng isip at katatagan sa stress. Iyon ang dahilan kung bakit ito ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina ng Tsino, hindi lamang para sa sexual na function, kundi para sa kabuuang sigla ng lalaki. Nakita ko itong gumana sa tahimik at makapangyarihang paraan. Nakita ko ang mga lalaking bumalik hindi lang na may mas mahusay na ereksyon, kundi may mas magandang mood, mas magandang relasyon, at isang panibagong pakiramdam ng pagkalalaki. Ito ay isang paalala na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Nangangahulugan ito ng pag-a-adjust, pag-recalibrate, at pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito. At kung kailan akala mo ay natagpuan mo na ang sikretong sandata, may isa pang halamang gamot. Ang isang ito ay may pangalan na parang biro, ngunit nagtataglay ng isa sa pinakamakapangyarihang epekto sa pagnanasa at daloy ng dugo ng lalaki na nakita ko sa natural na medisina. Ang susunod na halamang gamot sa ating listahan ay ginamit sa loob ng maraming siglo para sa kakayahan nitong magdulot ng malakas at pangmatagalang erection sa pamamagitan ng paggaya sa mismong mekanismo sa likod ng mga modernong gamot sa ED, ngunit may mas kaunting side effects. Naku-curious ka ba? Dapat lang. Dahil kung ang Panax Ginseng ay ang ugat ng sigla, ang susunod na ito ay ang ningas. Pag-usapan natin ang horny goat weed. Kung nandito ka pa rin at tumatagos sa iyo ang mensaheng ito, sige, at magkomento ng numerong 1 sa ibaba para malaman kong kasama pa rin kita at handa nang kontrolin ang iyong kalusugan. Ngayon, magpatuloy tayo at talakayin ang susunod na mahalagang punto. Ikalawang halamang gamot, horny goat weed, ang vasodilator ng kalikasan. Ngayon, alam kong nakakatawa ang pangalan. Ang horny goat weed ay parang isang bagay na makikita mo sa isang estante ng novelty store. Tama ba? Ngunit huwag hayaang lokohin ka ng pangalan. Sa likod nito ay isa sa mga pinakakamangha-mangha at dokumentadong halamang gamot na natuklasan ko sa aking 3 dekada ng pagtulong sa mga lalaki na maibalik ang kanilang sexual na function. At sa totoo lang, hindi ko rin ito sineryoso noong una kong marinig ito sa medical school. Ngunit ang karanasan ay nagpapakumbaba sa iyo, lalo na kapag nakita mo kung paano mababago ng isang natural na bagay ang buhay ng isang tao. Ang horny goat weed o epimedium sa formal nitong pangalan ay ginamit sa loob ng maraming siglo sa tradisyonal na medisina ng Tsino. Ayon sa alamat, isang Tsinong pastol ng kambing ang napansin na ang kanyang mga kambing ay di pangkaraniwang masigla pagkatapos kumain ng isang partikular na ligaw na halaman. Dahil sa pagkausyoso, sinubukan niya ito at sabihin na lang nating naintindihan niya kung bakit. Ang halamang iyon ay epimedium. Ngayon, nahabol na ng siyensya ang alamat
at ang mga natuklasan ay kapansin-pansin. Ang nagbibigay ng kapangyarihan sa halamang gamot na ito ay isang compound na tinatawag na ikariin. Ang ikariin ay tinatawag nating isang natural na PDE5 inhibitor. Kung pamilyar iyan, dapat lang dahil ganyan din eksakto gumagana ang mga gamot tulad ng Viagra. Ang mga PDE5 inhibitor ay tumutulong na i-relax ang mga smooth muscle sa mga daluyan ng dugo, lalo na ang mga patungo sa ari ng lalaki. Kapag nag-relax ang mga daluyan na iyon, mas malayang makakadaloy ang dugo na nagbibigay sa iyo ng mas matigas at mas pangmatagalang ereksyon. Ngunit heto ang pagkakaiba ng horny goat weed. Hindi nito pinipilit ang katawan na kumilos tulad ng ginagawa ng mga gamot. Sa halip, dahan-dahan nitong sinusuportahan ang natural na proseso. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting side effects, mas mababang dependency, at isang mas holistic na pagpapabuti hindi lang sa iyong mga ereksyon, kundi sa iyong pangkalahatang enerhiya at libido. Nagkaroon ako ng pasyente noon, si Miguel, isang 72 taong gulang na byudo, isang tahimik na tao. Sinabi niya sa akin na hindi siya nakaramdam ng pagnanasa, lalo na ng ereksyon sa loob ng mahigit 5 taon. Hindi siya interesado sa pag-inom ng mga tableta. Gusto niyang maramdaman muli na normal siya, hindi gamot. Sinimulan ko siya sa isang simpleng protocol na kasama ang horny goat weed. 6 na linggo ang lumipas, pumasok siya sa aking opisina, hindi nagmamadali, hindi nasasabik, ngunit kalmado. Sinabi niya, para bang naalala ng katawan ko ang dati nitong alam. Hindi niya gusto ng fireworks. Gusto lang niya ang kanyang dignidad. At ibinigay ito sa kanya ng halamang gamot na ito. Ang susi sa horny goat weed ay ang pagpili ng dekalidad na produkto. Maghanap ng isang standardized na naglalaman ng hindi bababa sa 10% ikariin. Ang karaniwang dosis na inirerekomenda ko ay sa pagitan ng 500 at 1,000 araw-araw na iniinom kasama ng pagkain. At habang napapansin ng ilang lalaki ang mga resulta sa loob ng ilang araw, para sa karamihan ito ay unti-unting nabubuo. Hindi ito tungkol sa paggulat sa sistema. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse. Mayroon ding adaptogenic na kalidad ang halamang gamot na ito. Tumutulong itong i-regulate ang mga stress hormone tulad ng cortisol. Mahalaga iyon dahil ang cortisol at testosterone ay laging magkasalungat. Kapag tumaas ang isa naman ay may tendensyang bumaba. Kaya sa pamamagitan ng dahan-dahang pagpapababa ng stress, ang horny goat weed ay maaaring makatulong sa iyong testosterone na makahinga muli. Ito ay isa sa mga multitasking na halamang gamot na hindi lamang tumutulong sa daloy ng dugo, kundi pati na rin sa pagnanasa at enerhiya. Ang pinakakapakipakinabang na bahagi para sa akin ay ang marinig ang mga banayad na paraan kung paano inilalarawan ng mga lalaki ang kanilang pag-unlad. Nagising ako na may morning wood sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Hindi ko na kailangang planuhin. Naramdaman ko lang na handa ako. Iba ang tingin niya sa akin. Hindi lamang ito mga pisikal na panalo. Ito ay mga emosyonal na pagbabago. Ito ay ang pagkakakilanlan ng isang lalaki na nagsisimulang bumalik online. Kaya sinasabi ko sa mga lalaki, huwag maliitin ang halamang gamot na ito dahil lang sa pangalan nito. Higit pa ito,
sa isang gimmick. Ito ay isang regalo mula sa kalikasan at gumagana ito kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Ngunit gaano man kalakas ang halamang gamot na ito, hindi ito ang tanging kailangan mo. Dahil ang mga ereksyon ay higit pa sa daloy ng dugo, tungkol din ito sa mga hormone. At kung ang iyong testosterone ay bumagsak, at maging tapat tayo para sa karamihan ng mga lalaking higit sa 60 bumagsak na ito, kailangan din nating tugunan iyon. Susunod ay isang halamang gamot na ginamit sa loob ng libu-libong taon upang natural na suportahan ang mga antas ng testosterone, pataasin ang pagnanasa, at tulungan ang mga lalaki na maramdaman muli ang malalim na panloob na kislap na iyon. Ito ay makalupa malakas at suportado ng tunay na siyensya. Kung seryoso kang ibalik ang iyong pagkalalaki, ang susunod na ito ay maaaring eksakto kung ano ang hinihintay ng iyong katawan. Pag-usapan natin ang Tribulus terrestris. Ikatlong halamang gamot, Tribulus terrestris, ang pangsindi ng testosterone. Kapag iniisip ng mga lalaki ang tungkol sa kalusugang sexual, madalas silang nakatuon sa isang bagay, mga erection. At bagamat kritikal ang daloy ng dugo, may isa pang piraso ng palaisipan na tahimik na nawawala habang tayo ay tumatanda, ang testosterone. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, kapag nagsimulang bumaba ang inyong testosterone, hindi lang ang inyong sex life ang nagdurusa. Nawawalan ka ng enerhiya, motibasyon, ng iyong sense of drive. Pakiramdam mo ay flat, mapurol na. Para bang ginagawa mo lang ang mga bagay-bagay. Iyon ang dahilan kung bakit ang susunod na halamang gamot na gusto kong ibahagi sa inyo ay isa sa mga nakita kong muling nagpaalab, hindi lamang sa mga ereksyon, kundi pati na rin sa pagkakakilanlan. Ito ay tinatawag na Tribulus terrestris at kilala ito sa buong mundo bilang ang kislap sa likod ng apoy ng isang lalaki. Ang Tribulus ay isang maliit at matinik na halaman na tumutubo sa ilan sa mga pinakamahars na kondisyon sa mundo, tuyo, mababatong lugar kung saan karamihan ng mga bagay ay hindi nabubuhay. Ngunit ang halamang ito ay higit pa sa nabubuhay. Ito ay yumayabong. At ang magagawa nito para sa katawan ng lalaki ay walang kulang sa pambihira. Naiisip ko ang isang pasyente ko na nagngangalang Andres. Siya ay 66, isang retiradong coach sa high school, ang tipo ng lalaki na dati ay puno ng buhay at enerhiya. Ngunit nang pumasok siya sa aking opisina, siya ay pagod na pagod. Mas mababa ang kanyang boses, mas mabagal. Sinabi sa kanya ng kanyang asawa na tila siya ay iba, disconnected. At sa pribado inamin niya na ang sex ay naging isang bagay na hindi na niya iniisip. Wala na po akong ganang maramdaman, sabi niya. Ang Song Shisen, ang isang pangungusap na iyon, ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Malamang na bumabagsak na ang kanyang testosterone. Matapos magsagawa ng ilang lab test, tama ako. Ang kanyang free testosterone ay mas mababa sa normal na range. Binigyan ko siya ng ilang natural na estratehiya, kabilang ang mga protocol sa pagtulog at ehersisyo, ngunit ipinakilala ko rin sa kanya ang Tribulus terrestris, hindi isang low-dose generic na pulbos, kundi isang dekalidad standardized extract na may hindi bababa
sa 45% saponins ang mga aktibong compound na sumusuporta sa produksyon ng testosterone. 3 linggo ang lumipas, nag-email sa akin si Andres. "Doc," sulat niya, "hindi ko alam kung ito ba ay ang tribulus o ang mga workout o ano, pero pakiramdam ko ay ako na ulit ang sarili ko. Mas madalas na akong tumatawa. Muli kong inaabot ang aking asawa. Nahuli ko pa ang sarili kong kumakanta sa kotse." Ang mga pagbabagong iyon ay hindi lamang tungkol sa mga hormone. Tungkol ito sa sigla. Ang nagpapalakas sa tribulus ay hindi dahil naglalagay ito ng artipisyal na testosterone sa iyong katawan. Ito ay dahil gumagana ito kasama ng iyong sistema na tinutulak itong gumawa ng sarili nitong higit pa. Tumutulong itong pataasin ang luteinizing hormone, isa sa mga pangunahing senyales na ipinapadala ng iyong utak sa iyong mga testicle upang gumawa ng testosterone. Ito ay lalong mahalaga para sa mga matatandang lalaki na ang mga sistema ay naging mabagal, ngunit tumutugon pa rin kapag maayos na na-stimulate. Sa mga clinical na pag-aaral, ipinakita na ang tribulus ay nagpapataas ng antas ng testosterone sa mga tumatandang lalaki, nagpapabuti ng libido, nagpapalakas ng stamina, at nagpapahusay ng kalidad ng ereksyon. Sa isang pag-aaral sa mga lalaking may mababang pagnanasang sexual, 90% ang nag-ulat ng kapansin-pansing pagtaas ng pagnanasa pagkatapos lamang ng ilang linggo ng suplementasyon. Ngunit ang pinakagusto ko ay kung gaano ito banayad at natural sa pakiramdam. Hindi ito isang stimulant. Hindi ka makakaramdam ng kaba o pagiging hyper. Ang mararamdaman mo ay isang unti-unting pagbabalik ng lakas sexual, emosyonal, kahit espiritual. Magsisimula kang magising na may morning erections muli. Magsisimula kang mag-initiate ng paghawak ng mas madalas. Makikita mo ang iyong sarili na nakakaramdam ng pagiging mapagkumpetensya, mapaglaro buhay. Maaaring mukhang maliliit na bagay ito, ngunit sa isang lalaking inakala na ang kanyang pinakamahusay na mga taon ay lumipas na, ito ay lahat. Kapag inirerekomenda ang tribulus sa aking mga pasyente, lagi kong idinidiin ang pagiging consistent. Inumin ito araw-araw, mas mabuti sa umaga, at bigyan ito ng oras, hindi bababa sa 4 hanggang 6 na linggo. Nararamdaman ito ng ilang lalaki ng mas maaga, ngunit ang mas malalim na mga pagbabago sa hormonal ay nangangailangan ng pasensya. At tandaan, ang kakayahan ng iyong katawan na tumugon sa mga halamang gamot na ito ay tumataas kapag sinusuportahan mo ito ng malusog na gawi mahusay na pagtulog, regular na paggalaw, pagbabawas ng stress. Ang mga halamang gamot ay makapangyarihan, ngunit hindi sila mga magic pill. Pinakamahusay silang gumagana sa isang katawan na handang gumaling. Para sa mga lalaking higit sa 60 ang tribulus, ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang sa kwarto, kundi sa kung paano nila tinitingnan ang kanilang sarili. At iyon ang dahilan kung bakit hindi lamang ito tungkol sa testosterone. Ito ay tungkol sa muling paggising sa bahagi mo na gusto pa ring lumaban, magmahal, mabuhay ng lubos. At habang ang tribulus ay tumutulong na pag-alabin ang panloob na apoy, minsan kailangan mo ng panggatong
upang mapanatili itong nagliliyab, lalo na pagdating sa pagnanasa at staying power. Mayroong isang sinaunang ugat na tumutubo sa matataas na bundok ng Peru na ginamit sa loob ng maraming siglo upang palakasin ang libido at sexual na stamina ng lalaki. Hindi lang ito tumutulong sa iyo na maghanda, tumutulong ito sa iyo na manatiling handa. At ang paraan ng pagsuporta nito sa mood, enerhiya at performance ng sabay-sabay, well, sabihin na lang nating maaaring magulat ka sa susunod na halamang gamot na ito. Pag-usapan natin ang maca root. Kung nanonood ka pa rin at nakikita mong mahalaga ang impormasyong ito, mag-iwan ng 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na nandito ka at engaged. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Ika-4 na halamang gamot, maca root. Ang Peruvian Libido Booster. Minsan ang pinakamakapangyarihang sagot ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Sa itaas ng Andes Mountains sa Peru, kung saan manipis ang hangin at mabagsik ang lupa, may tumutubong isang hamak na ugat na ginamit sa loob ng mahigit 2,000 taon upang ibalik ang pagnanasa, sigla at stamina sa mga lalaki. Ito ay tinatawag na maca. At masasabi ko sa inyo, ito ay isang game changer para sa mga matatandang lalaki na pakiramdam ay kumupas na ang kanilang kislap. Hindi tulad ng ibang mga halamang gamot na direktang tumututok sa daloy ng dugo o testosterone, ang maca ay medyo naiiba ang paggana. Sa ilang paraan, iyon ang nagpapahalaga dito, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60. Dahil habang tumatanda ka, hindi lang ito tungkol sa kung kaya ng iyong katawan na magkaroon ng ereksyon. Ito ay tungkol sa kung gusto mo pa rin. Kung nararamdaman mo pa rin ang tahimik na init sa iyong dibdib, ang hatak patungo sa koneksyon, ang pakiramdam ng pagiging buhay sa iyong sariling balat. Hindi lang pinapakain ng maca ang katawan, pinapalusog nito ang apoy na iyon. Naalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Francisco, 70 taong gulang byudo sa loob ng 5 taon. Kamakailan lang ay nagsimula siyang makipag-date muli at lumapit sa akin na may tahimik na pagkadismaya. Sa pisikal, sabi niya okay naman siya. Ngunit sa emosyonal pakiramdam niya ay flat siya. Para akong gumagalaw na lang, sabi niya sa akin. Gusto kong gustuhin pero hindi ko lang maramdaman. Ang ganitong uri ng katapatan ay bihira at makapangyarihan dahil maraming lalaki ang hindi napapansin na ang libido, tunay natural na pagnanasa, ay hindi lamang tungkol sa testosterone o performance. Ito rin ay tungkol sa mood, enerhiya at kung gaano ka konektado sa iyong sarili. Diyan mismo nagniningning ang maca. Ipinakita ng pananaliksik na sinusuportahan ng maca ang hypothalamus pituitary axis, ang sentro ng hormonal command ng katawan. Tumutulong ito na i-regulate hindi lamang ang mga sex hormone kundi pati na rin ang enerhiya, mood at maging ang katatagan sa stress. Sa isang klinikal na pag-aaral, ang mga matatandang lalaki na umiinom ng maca araw-araw ay nagulat ng isang makabuluhang pagtaas sa sexual na pagnanasa at pangkalahatang kagalingan nang walang anumang pagbabago sa kanilang mga antas ng testosterone. Iyon ang nagpapaging unique dito. Hindi nito tinutulak ang iyong mga hormone.
Ibinabalik nito ang balanse. At hindi lang ang siyensya ang kumukumbinsi sa akin. Ito ay ang nakikita ko sa totoong buhay. Sinimulan ni Francisco ang pag-inom ng maca, isang maliit na dosis lang araw-araw, mga 1,500 mg ng gelatinized powder. Sa loob ng 4 na linggo, napansin niya ang pagkakaiba. Sinabi niya sa akin, para bang nawala ang ulap. Nagsimula siyang makaramdam ng mas sigasig sa mga simpleng bagay, paglalakad, musika, paghawak ng kamay. At pagkatapos dahan-dahan, ngunit tiyak bumalik ang mas malalim na pagnanasang iyon. Hindi niya kailangang pilitin ang intimasya. Natural itong dumating. Iyan ang ginagawa ng maca. Muli ka nitong ikinokonekta sa bahagi ng iyong sarili na gusto pa ring makaramdam, magbigay at tumanggap. Ang pinakamagandang bahagi ay banayad ang maca. Hindi ito nag-i-stimulate o nagpapatulog. Ito ay unti-unting nagtatayo. Mas gusto ng maraming lalaki ang gelatinized na version. Mas madali itong matunaw at mas bioavailable. Maaari mo itong ihalo sa tubig, isang smoothie o inumin sa anyo ng kapsula. Karaniwan kong inirerekomenda ang 1,500 hanggang 300 ml tamanam bawat araw na iniinom ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo. Hindi ito isang bagay na iinumin mo ng isang beses at aasahan ang mga resulta magdamag. Tulad ng maraming bagay na tunay na gumagana, nangangailangan ito ng oras upang mag-build at mag-integrate sa ritmo ng iyong katawan. Ngunit kapag nangyari na ang mga resulta, ay maaaring tahimik na malalim. May mga lalaking nagsabi sa akin na hindi lang sa kwarto nakatulong ang maca. Nakatulong ito sa buhay. Mas naging motivated sila, mas malikhain, mas emotionally available. Dahil kapag nararamdaman mo na muli ang iyong sarili, lahat ay nagsisimulang magbago. Ngayon sa puntong ito, marahil ay napagtanto mo na ang pagpapabuti ng kalusugang sexual pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa isang magic bullet. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa iyong katawan, pagpapakain dito ng kung ano ang nawawala at muling pagtatayo ng panloob na sistema ng enerhiya, pagnanasa at function. Ngunit may isa pang piraso ng palaisipan na ganap na binabalewala ng karamihan sa mga lalaki, at maaaring ito na ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kahit na meron kang magandang daloy ng dugo, kahit na balanse ang iyong mga hormone at malakas ang iyong pagnanasa, kung masyadong mataas ang iyong mga antas ng stress, o kung ang iyong nervous system ay palaging nakastuck sa fight or flight mode, isasara ng iyong katawan ang mga bagay-bagay. Para bang pinipreno ng iyong utak ang lahat ng bagay na intimate kahit na nasa tamang lugar ang iyong puso. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng susunod na halamang gamot na ito. Hindi ito flashy. Hindi ito magbibigay sa iyo ng agarang resulta. Ngunit ito ay gumagana ng tahimik sa background, nagpapababa ng cortisol, nagpapanumbalik ng kalmado, at lumilikha ng panloob na balanse na kailangan ng iyong katawan upang gumana sa abot ng makakaya nito. Tinatawag ko itong pundasyon ng performance, at nakatulong ito sa ilan sa aking pinaka-stressed, pinaka-frustrated na mga pasyente na makahanap ng kanilang daan
pabalik sa intimasya kahit na walang ibang gumana. Pag-usapan natin ang ashwagandha. Ikalimang halamang gamot, ashwagandha, ang tahimik na tagapagpalakas. May isang tahimik na uri ng presyon na nabubuo sa buhay ng isang lalaki habang siya ay tumatanda. Mga responsibilidad, pagsisisi, alaala, ang ilan ay maganda, ang ilan ay masakit, at ang bigat ng inaasahan. Naiipon ito sa paglipas ng panahon at napagtanto mo man o hindi, binabago ka ng presyon na iyon. Pinahihigpit nito ang iyong dibdib, pinaiikli ang iyong hininga, pinupurol ang iyong pagnanasa, at marahil ang pinakamahalaga, pinapatay nito ang iyong mga ereksyon. Hindi dahil hindi kayang gumanap ng iyong katawan, kundi dahil hindi ito papayagan ng iyong isipan. Iyon ang dahilan kung bakit ang ashwagandha ay maaaring ang pinaka-napapabayaan, ngunit pinaka-esensyal na halamang gamot para sa mga lalaking higit sa aspula na sumusubok na bawiin ang kanilang kalusugang sekswal. Dahil ano ang silbi ng daloy ng dugo at testosterone kung ang iyong nervous system ay nakalock sa stress mode? Ano ang silbi ng pagnanasa kung ang iyong katawan ay masyadong tensyonado, masyadong balisa, masyadong pagod para tumugon? Ang ashwagandha, isang sinaunang adaptogenic na halamang gamot na ginamit sa Ayurvedic medicine sa loob ng mahigit 3,000 taon, ay gumagana sa background. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng rush. Hindi ka nito binabahan ng mga hormone. Sa halip, bumubulong ito sa iyong sistema. Ligtas ka na ngayon. Pwede ka nang bumitaw. Pwede ka nang gumana tulad ng nararapat sa iyo. Nakita ko itong mangyari ng paulit-ulit. Isa sa aking mga pasyente, si Marco, ay 64 nang pumunta siya sa akin. Sinubukan na niya ang lahat, ginseng, mga tableta, kahit mga iniksyon ng testosterone. Nakatulong sila ng kaunti ngunit walang nananatili. Makakakuha siya ng mga resulta sa loob ng ilang araw, marahil isang linggo, at pagkatapos ay mawawala na naman. Pakiramdam niya ay sinasabotahe siya ng kanyang katawan. At sa isang paraan, totoo iyon. Nabubuhay siya sa isang palaging estado ng mataas na stress, nag-aalaga sa kanyang matandang ina, presyon, sa pananalapi mga dekada ng pagpupursige sa buhay ng walang pahinga. Ang kanyang cortisol ay sobrang taas. Sinimulan namin siya sa isang pang-araw-araw na regimen ng ashwagandha, 600 milanans lang ng isang dekalidad na extract na tinatawag na KSM-66. Walang pagbabago sa kanyang ehersisyo, walang bagong dieta, isang tahimik na pagbabago lamang sa kanyang pang-araw-araw na ritmo. Sa loob ng 2 linggo, mas malalim na ang kanyang tulog. Sa loob ng 4, nagigising na siyang muli na may spontaneous erections. At nang tanungin ko kung ano ang pangkalahatang pakiramdam niya, ngumiti siya at sinabing, "Pakiramdam ko ay hindi na ako nakikipagdigma sa sarili ko." Iyan ang mahika ng ashwagandha. Pinabababa nito ang mga antas ng cortisol, ang stress hormone na nagdudulot ng kalituhan sa performance ng lalaki. Kapag mataas ang cortisol, bumababa ang testosterone, kumikipot ang mga daluyan ng dugo, pumapasok ang iyong nervous system sa survival mode, at ang sexual na function
ay itinutulak sa ilalim ng listahan. Ngunit kapag bumaba ang cortisol, lahat ng iba pa ay nagsisimulang tumaas: testosterone, kumpiyansa emosyonal na koneksyon, at oo kalidad ng erection. Ang nagpapalakas sa ashwagandha ay hindi ito gumagana sa pamamagitan ng stimulation. Gumagana ito sa pamamagitan ng restorasyon. Binibigyan nito ang iyong katawan ng senyales na hinihintay nito. Okay lang mag-relax, okay lang gumanap, okay lang na magnasa muli. At hindi lang ito kalusugang sexual. Ang mga lalaking umiinom ng ashwagandha ay patuloy na nag-uulat ng mga pagpapabuti sa mood, enerhiya, focus, at maging sa lakas. Ito ay masusing pinag-aralan para sa papel nito sa regulasyon ng hormone, pagbawi ng kalamnan, at cognitive function sa mga matatanda. Sa katunayan, natuklasan sa isang pag-aaral na ang mga lalaking nagsuplemento ng ashwagandha sa loob ng 8 linggo ay nakakita ng 14.7% na pagtaas sa testosterone nang walang anumang ibang interbensyon. Walang iniksyon, walang reseta, ang katawan lang na tumutugon sa balanse. Kung may isang halamang gamot na nais kong mas maraming lalaki ang simulan, ito na iyon. Dahil bago tayo makapag-usap tungkol sa pagiging intimate sa iba, kailangan nating makaramdam ng ligtas at kalmado sa loob ng ating sarili. Itinayo ng ashwagandha ang tulay na iyon. Tinutulungan ka nitong makaramdam na muling nakaground, may kakayahan, nakasentro, handa. Karaniwan kong inirerekomenda na inumin ito sa gabi mga 1 oras bago matulog. Hindi lamang nito sinusuportahan ang kalusugan ng hormone, ngunit itinataguyod nito ang malalim at nakapagpapanumbalik na pagtulog. At ang pagtulog ay isa sa mga pinaka-underrated na tool para sa pagpapabuti ng kalidad ng erection. Kung sinusunog mo ang kandila sa magkabilang dulo sa loob ng maraming taon, ang halamang gamot na ito ay maaaring ang banayad na reset na hinihiling ng iyong sistema. At ngayong natuklasan na natin ang lahat ng 5 makapangyarihang natural na solusyon na ito, bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging papel sa pagpapanumbalik ng iyong kalusugang sexual. Maaaring nagtataka ka, paano mo pagsasama-samahin ang lahat ng ito? Ano ang tamang paraan upang inumin ang mga ito? I-time ang mga ito at pagsamahin ang mga ito upang sila ay tunay na gumana ng magkakasama. Well, malalaman mo na. Dahil susunod, gagabayan kita sa kumpleto, step-by-step na protocol na ibinibigay ko sa aking sariling mga pasyente kung paano gamitin ang 5 halamang gamot na ito sa isang simpleng pang-araw-araw na routine na naghahatid ng tunay na mga resulta, hindi lamang para sa iyong mga ereksyon, kundi para sa iyong kumpiyansa, iyong koneksyon, at iyong pakiramdam bilang isang lalaki. Pagsama-samahin natin ito. Ika-6, pagsasama-sama ng lahat. Ang Herbal Erection Protocol. Sa ngayon, narinig mo na ang tungkol sa 5 pambihirang halamang gamot. Bawat isa ay may sariling natatanging kapangyarihan upang suportahan ang iyong katawan, ibalik ang iyong sexual na function, at panibaguhin ang iyong kumpiyansa. Ngunit, naiintindihan ko ang isang napakahalagang bagay: ang malaman kung ano ang iinumin ay isang bagay. Ang malaman kung paano ito inumin ng ligtas, tuloy-tuloy, at epektibo ay iba pa. Yan ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon.
Hindi lamang kaalaman, kundi isang plano, isang simpleng pang-araw-araw na protokol na nag-uugnay sa lahat at umaangkop sa ritmo ng iyong buhay. Dahil heto ang katotohanan, hindi kailangan ng mga lalaki ng mas maraming nakalilitong payo. Kailangan nila ng kalinawan direksyon at isang landas na maaari nilang sundin. At ang natutunan ko sa mahigit 30 taon ng pagtatrabaho sa mga matatandang lalaki ay ito: kapag tinutugunan mo ang iyong kalusugan ng may matatag na kamay, kapag pinagsama mo ang mga tamang tool sa tamang paraan, at kapag nanatili ka rito, nagsisimulang tumugon ang iyong katawan. Hindi mahalaga kung gaano karaming kaarawan na ang iyong nagdaan. Hindi mahalaga kung gaano ka nakatagal nahihirapan. Ang katawan ng lalaki ay idinisenyo upang gumaling. Kailangan mo lang itong bigyan ng tamang suporta. Hayaan mong bigyan kita ng larawan kung paano maaaring maging hitsura ng protokol na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Umaga, pagkagising mo, maghanda ng simpleng almusal at inumin ang iyong Panax ginseng. Itinatakda nito ang tono para sa araw, pinapataas ang daloy ng dugo, ginigising ang iyong enerhiya, at inihahanda ang iyong sistema upang gumana sa abot ng makakaya nito. Kasabay niyan, inumin mo ang iyong horny goat weed, isang matatag na kaalyado sa pagbubukas ng mga daluyan na pinakamahalaga, sumusuporta sa sirkulasyon at tumutulong sa iyong katawan na tumugon kapag dumating ang pagnanasa. Pagkatapos ng almusal o tanghali, idagdag mo ang iyong Tribulus terrestris. Gumagana ang halamang gamot na ito sa background, unti-unting itinataas ang iyong natural na antas ng testosterone, hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa sistema, kundi sa pamamagitan ng muling paggising dito, tulad ng pagsisindi ng posporo at hinahayaang dahan-dahang lumaki ang apoy. Maaaring hindi mo ito mapansin sa unang araw, ngunit bigyan ito ng oras at mararamdaman mo ang pagkakaiba sa paraan ng iyong paglalakad, sa paraan ng iyong pag-iisip, at sa paraan ng iyong pagganap. Hapon o maagang gabi, inumin mo ang iyong maca-root. Ito ang iyong emosyonal na spark plug. Ito ang ugat na nagbabalik ng kilig, hindi ang presyon upang gumanap, kundi ang pagnanasang kumonekta. Pinapalakas nito ang stamina at mood, ngunit ginagawa ka rin nitong gustong abutin muli ang iyong partner. At iyan ay mas mahalaga kaysa sa napagtanto ng karamihan sa mga lalaki. Bago matulog, abutin mo ang iyong ashwagandha. Ito ang iyong panapos, ang nagsasabi sa iyong katawan na ligtas ng magpahinga, ligtas ng gumaling, ligtas ng gumaling. Gabi-gabi, pinabababa nito ang mga stress hormone, binabalanse ang iyong sistema, at sinusuportahan ang uri ng malalim at nakapagpapanumbalik na pagtulog na mahalaga para sa sexual na sigla. Ngayon, pwede ka bang lumaktaw ng isang dosis paminsan-minsan, o naman may mga pagkakataon? Ngunit ang nakita ko at ang naranasan ko sa aking sariling buhay ay kapag ang isang lalaki ay nag-commit sa isang ritmo, kapag binibigyan niya ang kanyang katawan ng ganitong uri ng pang-araw-araw na suporta, nagsisimulang lumitaw ang mga resulta. Hindi sa isang maingay magarbo na paraan, kundi sa tahimik, may kumpiyansang paraan, isang morning erection, isang pakiramdam ng pagnanasa na hindi mo naramdaman
sa loob ng maraming taon, isang pagbabalik ng pagmamalaki sa iyong katawan, isang ngiti mula sa iyong partner na nagsasabi ng lahat ng kailangan mong marinig. At hindi ang protocol na ito ay hindi mahika. Hindi ito isang himala. Ito ay biyolohiya, pagiging pare-pareho at pasensya. Ito ay isang pag-uusap sa iyong katawan na nagsasabing, handa na akong alagaan ka ngayon. At kapag ginawa mo iyon, nakikinig ang katawan. Hindi mo kailangang simulan ang lahat ng sabay-sabay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Isang halamang gamot, isang hakbang, isang araw sa isang pagkakataon. Dahil ang protocol na ito ay hindi lamang tungkol sa mga ereksyon. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay na mas malalim ang iyong enerhiya, ang iyong pagkalalaki, ang iyong koneksyon sa lalaking palagi kang nasa ilalim ng stress, pagod at mga taon. Paulit-ulit ko itong nasaksihan. Nakita ko ang mga lalaking inakala na tapos na ang kanilang kapanahunan na bumalik sa isang buhay ng intimasya, pagiging malapit at malalim na personal na kapangyarihan. At sa tuwing nangyayari ito, naaalala ko, hindi tinatapos ng edad ang sigla ng isang lalaki. Ang kapabayaan ang gumagawa nito. Ngunit sa tamang protocol, maaari kang magsimulang muli. At ngayong alam mo na ang landas may isang bagay na lang na natitira, isang mensahe na gusto kong iwan sa iyo, isang huling pag-iisip na nag-uugnay sa lahat ng ito. Hindi lamang ang mga halamang gamot o ang mga ereksyon, kundi ang katotohanan tungkol sa kung sino ka at kung ano pa ang kaya mong gawin. Pag-usapan natin iyan ngayon. Pangwakas na kaisipan, hindi ka pa. Tapos kung umabot ka hanggang dito, gusto kitang pasalamatan. Hindi lamang sa pakikinig, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa iyong sarili upang maghanap ng mga sagot. Iyon pa lang ay nagsasabi sa akin ng isang mahalagang bagay, hindi ka pa sumusuko. At diyan nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Pinag-usapan natin ang 5 makapangyarihang halamang gamot, Panax ginseng, para suportahan ang daloy ng dugo, horny goat weed, para buksan ang iyong mga daluyan ng natural tribulus, para muling pag-alabin ang testosterone maca-root, para gisingin ang pagnanasa at ashwagandha, para patahimikin ang stress na tahimik na pumipigil sa iyo. Bawat isa ay may papel, ngunit magkakasama, bumubuo sila ng isang bagay na mas makapangyarihan, isang pundasyon para sa tunay at pangmatagalang pagpapanumbalik. Ginugol ko ang mga dekada sa paggamot sa mga lalaking tulad mo, mga lalaking inakala na ang kanilang pinakamahusay na mga araw ay lumipas na, mga lalaking pakiramdam ay invisible sa kanilang mga relasyon at talunan sa kanilang sariling mga katawan. At nasaksihan ko habang ang mga parehong lalaking ito ay bumalik sa buhay hakbang-hakbang, isang pagpili sa isang pagkakataon. Hindi dahil sa isang milagro sa magdamag, kundi dahil nag-commit sila na gawin ang mga bagay ng iba natural, may intensyon mula sa loob palabas. Hindi mo kailangang habulin ang pagiging perpekto. Hindi mo kailangang magpanggap na ikaw ang lalaki noong 20 pa ka. Kailangan mo lamang suportahan ang lalaki na ikaw ngayon at maniwala na sa tamang pangangalaga, tamang ritmo at tamang mga tool, ang iyong katawan ay maaari pa ring tumugon sa okasyon.
Hindi ka sira, hindi ka patapos, nagsisimula ka pa lang. At narito ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa iyo mula sa lahat ng aking taon bilang doktor. Ang iyong katawan ay may hindi kapani-paniwala at likas na kakayahang gumaling, ngunit kailangan nito ng kasama sa proseso. Ang kasamang iyon ay ikaw. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng iyong buhay sexual. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong papel bilang pangunahing tagapag-alaga ng iyong sariling kalusugan at sigla. Ang pinakadakilang aral na itinuro sa akin ng aking mga pasyente ay hindi kailanman huli na upang magsimulang muli. Kung kukunin mo ang natutunan mo rito ngayon at isasagawa ito, ipinapangako ko sa iyo, ang nasa hinaharap mo ay maaaring kasing ganda o mas maganda pa kaysa sa nakaraan. Magpatuloy ka lang. Ang iyong pinakamahuhusay na taon ay maaaring naghihintay pa. Ano ang iyong mga saloobin sa natural na paraan na ito? Nasubukan mo na ba ang alinman sa mga halamang gamot na ito? Mangyaring ibahagi ang iyong mga karanasan o tanong sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba. Kung tumagos sa iyo ang mensaheng ito, ikararangal ko kung mag-subscribe ka para sa higit pang mga insight sa kalusugan at higit sa lahat, ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang lalaki sa iyong buhay na sa tingin mo ay makikinabang sa pagkarinig nito. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin para sa mas mahusay.